Carmen, kaliwa sa Bilibid Viejo Street hanggang Puyat Street, kakaliwa ng Guzman Street at kanan ng Hidalgo Street. At mula sa Hidalgo, kakaliwa yan sa Barbosa Street, kanan sa Globo de Oro Street sa ilalim ng Quezon Bridge, kanan sa Palangka Street at kanan muli sa Villalobos Street at tuloy-tuloy hanggang Plaza Miranda at matatapos sa Quiapo Church. At sa puntong ito... Ulit pagkatapos nung ano... Ano ulit? I-download nila na kaliwa o kanan. Matanda ko yung Villalobos eh. At sa puntong ito, makibalita muli tayo sa paghahanda sa Quiapo para sa kapistahan ng itim na Nazareno sa Lunes. Nakatutok doon si Victoria Tulad. Victoria! Susan, 4 na araw bago ang kapistahan ng itim na Nazareno, puspusan na rin ang paghahanda ng mga tindera dito sa Quiapo Church. Madaling araw pa lang ay ihinahanda na nila ang kanilang mga tindang imahe ng santo na palagyan ng hanap ng mga deboto. Meron ding mga panyo na may mukha ng Nazareno. Ayon sa mga tindera, bagaman gawa ang mga ito sa kahoy at tela, simbolo pa rin ito ng pag-asa at pagmamahal na walang sawang ibinibigay ng santo. Dahil inaasahan ng dagsa ng mga tao sa mismong araw ng pista sa Lunes, palilipatin daw ng pwesto ang mga tinderang nakapaligid sa Quiapo Church upang hindi makasagabal sa daloy ng prosesyon. Wala namang problema rito ang mga nakausap natin na taon-taon na ang ginagawa ito bilang pagpapakita na rin ng kanilang respeto sa selebrasyon. Samantala, pasado alas 4 ng madaling araw na magsimula ang unang misa rito sa Quiapo Church. Inaasahan na habang papalapit ang araw ng Lunes ay daragsan na rin ang mga deboto para magsimba. At yan muna ang latest mula rito sa Quiapo Church sa Maynila. Balik sa inyo, Susan. Maraming salamat, Victoria Tulad. Samantala, sukat, taas at lokasyon ng mga billboards sa Metro Manila mahigpit na ipatutupad. Yan ay matapos maglabas ng bagong kautusan ng Metro Manila Development Authority o MMDA na hindi dapat lalagpas sa 80 square meters ang sukat ng pinakamalaking billboard. Hindi na rin daw papayagan ng billboards, banners at streamers sa flyovers, tulay, elevated na kalsada at mga poste. Simula rin sa Lunes, wala nang bisa ang lahat ng building at business permits at clearances ng mga operator at ang may-ari ng billboards at signages sa Metro Manila at kailangan nilang muling magsumite na application para dito. Ang Outdoor Advertising Association of the Philippines makikipagtulungan naman daw sa MMDA pero nakiusap silang bigyan sana ng mas mahabang panahon para isaayos ang kanilang billboards. Dagdag pa nila masyado raw maliit ang itinak ng sukat ng MMDA. Sa Biyernes naman, nakatakda silang makipagpulong sa MMDA. So yung langit. Oo nga eh. So yung parang masyadong malaki. Ay, sukat. 80 square meters, gano'n ba? O, malaki rin yun na. Di ba? Ay, May mga kondo nga na 80 square meters. Ay, parang giant billboard. Ito yung malaki bayad nun, di ba? Yung sa billboard, oo. Depende sa size yung bayad nila. Pero but aside from this also, sana yung mga, yung meron sila mga screen na sobrang liwanag. Ay, sakit sa billboard. mata. Sakit sa mata. At yun ang grabing distracting kasi gumagalaw, nag-iiba ng image. So you keep looking. Eye level siya, di ba? Habang nagmamaneho, eye level. Hindi man lang siya, or kahit mataas kasi siya, sakit pa rin niya. Sakit sa mata. Super liwanag niya talaga. So yun Sana, oo. Isama nila kahit, sa pagtuon. kahit mas maliit sa 80 square meters, no? Correct. Sama pa rin nila yun. 32-inch flat screen. Pwede mo. Samantala mga kapuso, noong Martes, isiniwalat ng prosekusyon ng ilang ebidensya sa pagbili umano ni Chief Justice Renato Corona ng condo unit sa The Fort, pero agad pinuna ni Senator Cheese Escudero ang ginagawang paglalahad sa publiko ng ilang impormasyong may kinalaman sa impeachment trial. Ayon kay Escudero, bawal daw ito ayon sa rules of impeachment, lalo na kung ang isinisiwalat ay may kinalaman sa merito ng kaso. Sakop raw ng ganitong kautusan ang mga senador na siyang tatayong judge, maging ang mga prosecutor, ang kampo ng depensa at mga tatayong testigo. Si Senador Panfilo Lacson naman nagbabala na kung hahayaan daw ang basta-bastang pagsasapubliko ng ebidensya, posible raw masira ang integridad ng Senado bilang impeachment court at maging ang mismong impeachment process. Agad naman itong dinepensahan ng lead prosecutor na si Representative Neil Tupas Jr. Never namin pinag-usapan yung merito. And we only stated a fact as alleged in the complaint. And that's it. It will not fall under the ambit of the sub judice rule. Therefore, no violation at all. Okay, good morning mga igan. Eto, pasadaran natin yung mga aksyong balita sa mga ito. Narito na ang Ronda Reports. Arestado ang isang lalaki matapos niya umanong bumili ng diaper
sa isang tindahan sa Quezon City. Ayan, kasi ang gamit ng pera, peke. Samantala, isa sa sasakyan naman ang sumalpok sa isang poste ng kuryente dyan po sa Teachers Village. Yan po ang report ni Oscar Oida. Oscar. Yes, Igan, kalabaw sa mga isang lalaki matapos magbayad ng peking pera sa isang tindahan sa may barangay Holy Spirit sa Quezon City kagabi. Paliwanag ng suspect, di raw niya alam na peke pala ang perang na ipambayad niya. Ayon sa kanya, ibinayad lang din daw ito sa kanya. Pero ayon sa mga tanod, hindi lang daw isang tindahan ang biniktima ng suspect. Ayon sa mga taga-barangay, hindi basta-basta sa suspect. Suspetsya din ang malaking grupo ang kinabibilangan nito na ang pangunahing modus umano ay bumili ng mga maliliit na bagay sa mga tindahan gamit ang mga peking 100 at 200 pisong papel. Ang sukle, pagpaparte-partihan na raw ng mga ito. Sa masanda ito, Igan, nakakulong na ang suspect habang pinaghahanap pa ang pinagmulan ng mga peking pera. Samantala, Igan, sa may Maginhawa Street naman sa Teachers Village, Quezon City, bumagsak ang isang poste ng kuryente matapos suyurin ng isang SUV. Sa lakas ng pagkakasalbok, tuluyan naman nawala ng kontrol bago tumagilid ang naturang sasakyan. Maswerte naman ang driver ng naturang SUV at ni Galos wala siyang tinamo. Yun nga lang, bunsod ng pagkakabagsak ng poste na kinakabitan pa naman ng transport na nagseserbisyo sa naturang lugar. Mahigit 5 kalye raw mawawala ng kuryente sa buong maghapon ngayong araw. Tiniyak naman ng Meralco na bago magdilim, may babalikan nila ang serbisyo ng kuryente dyan sa may Maginhawa Street, Teachers Village. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Abang po yung buong ulat ni Oscar mamaya para sa mga tips para yung malaman nyo kung totoo peke ang pera. Ito yung mga natira nung Pasko eh. Nagkalat ng Pasko yan eh. At mamaya po yan sa unang balita. Samantala, pinag-utusan po ni Pangulong Noynoy Aquino ang aga ng pagpasa ng Freedom of Information Bill. Ayan, after a year ha. Matapos ang berbahan ng Malacanang draft version ng panukala. Sa ilalim ito, ginagaranti ang karapatang makakuha ng impormasyon sa isyong may kinalaman ng publiko. Kung saan ang mga ahensya ng gobyerno ay obligado maglabas ng opisyal at public records. Pero merong exception. Hindi raw pwede sa publiko ang impormasyon tungkol sa national security o defense at law enforcement. Ang Freedom of Information Bill ay pinangako ni Paulo Aquino nung siya ay nangangampanya pa. Ayon sa Malacanang, natagalan po yung pagbibigay ng endorsement dito ng Pangulo dahil pinag-aaralan pa nila yung kanilang study group kung paano sila hindi maapektuhan. So, kunyari, maugo ang pangalan ni Jojo Ochoa sa customs, so pwede na kumuha ng dokumento doon, di ba? Kasi hindi mo wala nalaman sa national security yun, di ba? So, syempre, tingnan mo ngayon kung makaka-apekto ba sa akin pa. Hindi na pa. Actually, ordinaryong tao, pwede kang pumunta sa ahensya o gusto kong makita yung salin ni ganyan. Pwede. Bakit ganito sa'yo? Bakit ganito lifestyle ng congressman, take several days Actually, hindi naman kailangan talaga ng Freedom of Information Bill eh. Kasi dapat dahil sa public documents talaga yan eh. Pag tumakbo ka sa gobyerno, talagang may karapatan ng publiko na hindi lang salin mo. So bakit kailangan pa to? Dahil hindi alam Kasi hindi nila binibigay. Dahil marami silang dahilan para hindi matagal din ang process eh. Matagal ang process pag hindi mo na-justify kung saan mo gagamitin. Kasi iba gagawin paninira, di ba? Kahit sa ombudsman, nagkaroon ng mahigpit na patakaran na hindi basta-basta pwede kumuha ng dokumento doon. Ito yung makikinabang. Siyempre, yung mga mamamahayag. Pero yung mga may ginagawang kalokohan, hindi makikinabang doon, siyempre. Hindi, ganun na lang sabihin nila, may access yung media na lang. Hindi mo na kailangan sabihin, Media Information Bill. Kaya lang ngayon kasi, hindi lang mamamahayag ang sentro ng impormasyon. Ang daming vlogger, social networking. So, di ba yung mga hindi makapasok sa mainstream, ito, nagkakaroon sila mga sarili ng mga website. At pwedeng doon ilabas itong mga to. Dahil walang venue eh. Di ba? Pero kailan magkakross ng line, kunwari yung gano'n, tsaka yung para, let's say, defamation. Yun. Yes, paninira lang. May batas May naman check doon and na balance pwedeng... na. Especially sa mga politiko yan, di ba? Yung kalaban ng politiko. Oo, pwedeng labas. Oo, yan na. Kailangan malinis ang record mo. Kasi kung gumawa na sa blind, wala sila, mag-invento ka man dyan. Pwede agad kasuhan. Samantala na iligtas naman ang isang kababayan natin sa Saudi Arabia na nakatakda sa lambitayin sa Maruso dahil sa pagpatay sa kapwa.